Halos 2 dekada ng patay ang dating manggagamot na si Nanay Luling mula Talisay City sa Cebu. Pero ang kanyang bangkay, buong buo pa rin at hindi raw naaagnas, hinala tuloy ng kanyang mga kaanak. Milagro ito at ang matanda, posible raw santo? Alive na alive ang pananampalataya ngayon ng ilang tiga Talisay City sa Cebu. Ang isa nila kasing kababayan na yumao mahigit 2 dekada na ang nakararaan, pinag-uusapang posible raw maging santo? Makalipas daw kasi ang halos 2 dekada mula nung ito'y inilibing, nang muli itong hinukay 18 katuig na ni God. hindi pa rin daw ito naaagnas. Yung mga lawas, wala. Saan nalubak ko kayo? Si nanay, dili siguro ni siya magpahabwa, no? God blessed her body kung bakit siya ganyan. Maraming mga santo po na hindi rin naagnas nung hinukay ang katawan nila. Dumalo ako sa libing ni Nanay Luling. Naninig balahibo ko. Lah, parang wala lang nangyari. Buo pag yun ang iyahang tibuok lawas. Laoy, nay. Unsa may pasabot ni mo, nay? Buong balat talaga, hindi talaga nagbabago yung mukha niya, makinis na makinis. Yung pisngi niya at saka labi niya parang bago lang yung lipstick niya. Naniniwala pa ako na magiging santo siya balang araw. Por Diyos, por Santo. La milagro ka ang Diyos. Ang di umano incorruptible o hindi naaagnas na katawan, mga labi ni Luisa Abano o si Nanay Luling. Diabetic siya yun. Dinala namin siya sa ospital. Sabi ng doktor, hindi na maliligtas ng nanay niyo kasi yung utak daw niya namaga. Halos 18 taon mula nung inilibing si Nanay Luling. Nito lang May 4, namatay na rin sa katandaan ang kanyang mister na si Tatay Felix. Ang huling hiling daw nito, ilibing siya sa puntod din ng kanyang misis. Gusto talaga niya na doon siya sa nanay ko. Isasama, mahal na mahal niya yung nanay ko. Kaya dapat silang dalawa doon sa libingan. Kaya isang araw bago ang libing ni Tatay Felix, ipinahukay ni Marcial ang puntod ng kanilang Nanay Luling. Dapat kukunin yung buto niya, tapos ililinis yung pinaglagyan niya para yung tatay ko naman ang ipapalit doon. Yung mga buto niya, ilagay namin sa sako, tapos itabi na lang sa kaniyang pinaglagyan ng tatay ko rin. Pero laking gulat nila nung binuksan ang kabaong ng kanilang ina. Laoy, nay. Unsa may pasabot ni mo, nay? Unsa may... Hindi niya ako binigo. Ang labi kasi nito, buong buo pa rin. La, wa jud nakuan si nanay, no? Hindi naman nagbago, ganun pa rin siya. Mula nung namatay siya, Iyang make-up bago paghapon niya, 18 na katuig. Na ang iyang aw. Buhi pa kaayo. Naong niya, klaro kaayo. Pagtanaw ro na mo, buo pag yun ang iyahang tibuok lawas. Yung buhok niya po parang kumapal. buong balat talaga, hindi talaga nagbabago yung mukha niya, makinis na makinis. Yung pisngi niya at saka labi niya parang bago lang yung lipstick niya. Yung damit niya, malinis na malinis. Yung kamot, wapag ito siya maunsagin. Kuhan pa, ping to. Pwede tudlo. Murag bago pa daw namatay. Labis din nilang ipinagtataka ang kondisyon ng puntod nito. Humol siya sa tubig, no? Diluwa na lata. Huwag nagsudlan pa na, naghumol na siya. Layo kay ang dagat, ma'am, sa gilubngan ato akong nanay. Init yung ayo tong lugar ang iyang gilubngan. Ug nganong naa siya tubig. Dili siya init kay nangano naa man siya tubig. Imposible no ang iyang lungon ba wasad siya na. Niabot og 10 ka oras nga mahubas siya. Kuha na mo dari kang Nanay Luling ra gid nga puntod mo ay nay tubig. Sa uban wala man. Anong gahi man asa?
Ay lang sigpog sa lungoy, kay basinyag mas suko noon as nanay. Way baho, ma'am. Kay ang mga suporterero nga nag-ukab dito, wa gyud makatimaho. Mauna among natingad-an, ma'am. Uy, pinuupag yun. Ang laki ng tuwa ko kasi sa mahabang panahon na nawala siya sa amin. Nakikita namin siya uli na ganun pa rin siya. Milagro po talaga. Kasi bakit 18 years na hindi talaga siya naaagnas? Hindi na lang namin inalis sa kanyang pinaglagyan, baka magalit pa yan. Tinakpan na lang namin uli at nilagyan ng halo, tapos ginawa ng bagong simento. Ipinatong na lang namin yung tatay namin sa ibabaw niya. Sukad nga nakita na mo si Nanay Luli nga wala na agnas, nagampo jud kong nga tabangan minimo, naalang mis na may palas, walay mga sakit. Turin na mo siya nga, parang santo na talaga siya. Naniniwala pa ako na magiging santo siya balang araw. Ayon naman sa mga nakakakilala kay Nanay Luling, mabuting Kristiyano raw ito, likas na madasalin. Tuwing alas 3 ng madaling araw, dasal silang duha sa akong tatay. Magpukaway na sila, ma'am, kay mag-rosaryo. Dili gyud na sila mo absent. Kini ang picture frames kabilin sa akong inahan kung ampingan ni og kini usab Santa Cruz kani ang rosaryuhan mauni ang iyang kabilin guwang pa ni nako. Wala na tong dangpan ang Ginoo ra jud. Muda jud to siya manimba ta. At tila mapaghimala rin daw ang kanyang mga kamay. Si Nanay Luling, kilala raw na nag-alaga ng mga may sakit sa kanilang lugar. Isang araw sa mga minsang napagaling niya, si Neonita. Tong 2004 na ako'y gibati, appendix o kidney. Sinang Luling, magtanaw-tanaw yun na nako. Magpangutan na og sira man ka, naayo na baka. Kung haplasan ko niya, ng langis, inanay nga ni kuara ko ang lawas. Nga sa kadaghan niyang gitabangan, o swerte ko nga na tabangan niya. Tungod siguro na siyang kabuutan nga wala siya maagnas. Para sa simbahang Katolika, ang incorruptibility o hindi pagkabulok ng katawan ng isang tao sa ibang mga kaso, hindi ho sa lahat, tanda ng kabanalan. Katunayan, madalas itong naiuugnay sa mga santo. Ilan sa mga itinuring na incorrupt saints, sina Saint Cecilia, Saint Bernadette of Lourdes at Saint Catherine Labor. Partially incorrupt saints naman o bahagi lang ang hindi naagnas sa kanilang katawan kung ituring sina Saint Padre Pio, Saint Anthony of Padua at Blessed Carlo Acutis. Marami namang mga incorrupted body. Isa sa mga factors yan. Pinaka-basic yan yung kanyang uri ng pamumuhay. Holiness of life. Tapos yung pagmamahal sa kapwa. Tapos kung yan ay martir, siyempre, dapat ay may milagrong nangyari. Base na rin sa investigasyon na, oo nga nung nagdadasal ako, kaya ganitong pangalan ay meron talagang milagro na nangyari. At dahil yon sa intervention, intercession, itong kandidato na to for sainthood. Milagro ka ay Jud. Nag-usap-usap nga kami, baka nga totoo yung mga sabi-sabi ng mga nagko-comment na baka santo na yung nanay mo. May tumawag sa akin, dalhin daw namin sa Vatican. Swerte daw kami kasi may nanay daw kami na ganun. Hindi pa po namin nasabi sa simbahan po kasi nagmamadali kami noon nung gihukay ang akong nanay. Matutuwa naman kami kung sasabihin ng pari, yan ang gagawin nyo sa nanay nyo kasi santo na yan ang nanay nyo. Kaya gagawin namin kung anong sasabihin ng pari. Milagro ka ang Diyos. Para malinawan ng pamilya, isinangguni namin ang kasong ito sa CBCP o ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ang mga lawas, wala. Sanina ubag ko kayo? Si nanay, dili siguro ni siya magpahabwa, no? Ang CBCP nagbigay ng pahayag, mahigpit daw ang simbahan sa mga kwalifikasyon para gawing santo ang isang tao. Dahil incorruptible yung katawan ni santo na kagad. No, it doesn't work that way. Maraming mga santo na agnas na, buto na lang, pero santo sila. So yung incorruptibility, that is not. Kinakailangan lang makita na yung kanyang uri ng pamumuhay, banal yan, mapagmahal sa Diyos, pagmahal sa kapwa. Ngayon, kung naging incorrupt man yan, talagang bubusisiin pa ng simbahan yan. Gayunman, kung may mga nagsasabing isa itong milagro, marami rin naman ang hindi kumbinsido. Nahibong lang ko, makakita na ako sa iyong lawas, pero dili kasag ko
kuan nga mahimo siyang santo. Kay daghan kay proseso. Pero ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit hindi naaagnas ang labi ng tao kahit pa sa loob ng mahabang panahon? Embalming is meant for delaying the decomposition. Kung maganda yung proseso ng aspiration at kung maganda yung proseso ng drainage, then much better yung magiging result ng embalming procedure. May factor din yung timpla ng formalin solution na ginagamit sa pagpe-preserve ng dead body. So, kung matapang yung formalin solution, mag-yield yun ng mas matagal na preservation for the dead body. Yung lawas, wala. Sanina, ubag ko kayo? Sa decomposition, pwede nating tingnan yung internal factors, yung kung hindi ba namatay from an infectious process si nanay. Kung external factors naman, doon papasok yung lupa, kung saan siya nilibing, gaano kalalim, yung relative moisture at saka humidity doon sa paligid. Pero bakit din ba nagkatubig ang puntod ni Nanay Luling? Yung mga tubig sa libingan, that's called the water table aquifer. Yan yung layer ng lupa na water-bearing, may tubig. But if you will notice, meron dong water line makikita mo, which proves na ang tubig nagpa-fluctuate. And it only happens sa water table aquifer. Uy, Nay. Ano sa may pasabot ni mo, Nay? Pipiliin po muna namin siguro na doon lang sila munang dalawa, hindi lang muna hukayin yung nanay namin. Parang sabay lang silang namatay ang nanay ko at tatay ko. Siguro mauna ang iyahang gusto nga makita siya ni tatay nga hindi pa siya buto. Uy, Nay. Ano sa may pasabot ni mo, Nay? Maraming tanong tungkol sa labi ni Nanay Luling. Pero ang pinakamahalaga para sa kanyang pamilya, buong-buo pa ang kanyang labi nung sila'y nagkasamang muli ng kanyang mister. Tay, natuban na jud imong pangandoy nga magkuyog ng duha. Kapahuway na katay. Di na kami ngaon sa among nanay na nagakuyog na mong duha. Isang bahay sa Eastern Samar may hinuhukay na septic tank kung saan meron daw mga nakuhang yaman na posibleng may bagong mga ilalantad tungkol sa ating kasaysayan. Ano ang mga ito? Habang naguhukay para sa ipinapagawang Poso Negro o septic tank sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, ang mga forma na sina Noe Jude at Floro merong natamaan. Isang antigong banga. 50 cm, mga ganun. Banga yung tangkad niya. Mga 2 kalahating hollow block. Dahan-dahan nila itong kinuha. Hindi namin inangat doon sa lupa. Pinahiga namin. Tapos tinanggalan namin ng lupa. Yun nga lang, ang banga biglang nabasag. At mas nanlaki ang kanilang mga mata nung sa puwitan ng banga may kung anong matigas. Doon namin nakita yung mga bubuto ng tao. Pinalabutan kami. At nasilaw sila sa iba pang mga laman nito. Nung tinatanggal namin yung mga buto, doon nakita namin yung may 2 hikaw. Parang gold yung kulay. Magaan lang siya. Nasa loob din ng malaking banga. Yung banga na maliit, puno rin ng buhangin kasi walang takip. Yung banga na yun, may katabing kahoy yun. Parang puste ng bahay. Parang antik na rin. Ano kaya ang sasabihin ng mga yamang ito tungkol sa ating kasaysayan? Ang mga nahukay na yaman. Agad nilang ipinagbigay alam sa may-ari ng lupa, si Ricamel. Natakot ako kasi buto mga kalansay. Nasa isip ko na baka libingan dito nung unang panahon. Ang mga nakuhang banga nilinis ni Ricamel hanggang lumabas ang disenyo ng mga ito. Brown na may design na mga parang wave. Kulay green siya, may makintab, parang mga bulaklak. Sa ilalim, parang mayroon siyang Chinese character na nakalagay. Naalala tuloy ni Ricamel na noong dekada 80, dinayo rin sila ng mga treasure hunter para maghukay ng di umano mga nakalibing na yaman. Naisip ko na, oo nga, baka may historical value siya. Itong street na to, nung elementary pa ako, meron talagang nanghuhukay dito ng mga antique.
Harap lang ng bahay namin yung mga nag-uhukay. May mga plato, platito, may kutsara. Minsan pa nakakahukay ng mga ginto. Ang mga kagamitang nahukay sa bayan ng Giwan, pinaniniwalaang mas nauna pa sa mga Portuges, katulad ng explorer na si Magellan sa isla ng Homonhon na sakop din ng bayan ng Giwan taong 1521. Malalaman talaga natin na may civilization. Mayroon na silang mga dato noon at saka different social classes. They had boats, may trading na sila with China and several other places. Isa sa pinakalumang settlement sa Giwan ang Butak, salitang Waray na ang ibig sabihin biyak o crack. Doon yung pinaka-center ng mga residents ng mga tao. Doon nagpunta yung missionaries. Doon sila naggawa ng church. Doon na rin inilibing yung mga patay na mga tao. Ang Butak ang kinatitirikan ngayon ng Barangay 12 kung saan nahukay ang mga banga na nasa pangangalaga ni Ricamel ngayon. Isa sa mga naghukay noon sa Butak ang residenteng si Judy. Isinama ako sa paghukay kasi maliit pa ako, kaya ko sumuhot sa mga ilalim. Nakakita ako ng iba't ibang klaseng jarlit, mga porsilas, suklay. Si Elena naman, pinamanahan daw ng kanyang lola ng mga kagamitan at di umano nahukay mula sa kanilang barangay. Isang bandehado, 2 platito at tasang may mababasang China sa likuran. Siguro mga 100 years na. Sobra pa. Kaya ako 62 na. Basta sabi lang niya, ingatan nyo to kasi hindi na kayo makakatagpo ng ganyan. Ngayon, mamahaling gamit to. Walang nag-report. Ngayon kasi, with the siguro age of information, with social media, with mainstream media, nalalaman na ng tao na mahalaga ang physical evidences para mabuo yung kwento ng bansa. Samantala, napag-alaman ng aming team na ang lupa na pagmamay-ari ngayon ni Ricamel, ilan lang sa mga lugar na hindi nagalaw noong 1980s ng mga treasure hunter. Ito yung lupa na hindi pa nahuhukay kasi merong nakatera. Hindi siya pumayag. Magigiba yung bahay niya kung hukayin. Bagay na sinigundahan ang dating may-ari ng lupa na si Salvador. Ano pala ako noon 8 years o 7 years. Meron silang ibinaon dyan. Sabi ng kapatid ko, naalaala niya merong alahas na ginto, daming alahas noon. Tandang-tanda nila na merong haligi na palatandaan ibinaon doon sa lupa. Ang palatandaang ito ang posible raw kahoy na nahukay sa lupa ni Ricamel. Pero saan ba nanggaling ang pinaniniwalaang yaman na nahukay sa ginagawa ngayong Poso Negro o septic tank? Ang balitang may mga nahukay na makasaysayang mga kagamitan nakarating sa lokal na pamahalaan ng Giwan. So nag-conduct kami ng documentation. Itong mga klaseng artifacts po na ito, sila po ay physical evidences na posibleng magbigay po sa atin ng mas malalim pang kwento tungkol sa bayan natin at hindi lang sa bayan natin, baka buong Pilipinas. Ang mga nabungkal sa lupa ni Ricamel, maituturing daw na valuable finds dahil ang nahukay na banga, isa raw glazed burial jar na mula pa noong 1200s o Yuan era pero naibaon noon lamang panahon ng mga Kastila o pagkalipas ng 1521. Hawig ito sa mga bangang nakadisplay noon sa Samar Archaeological Museum. Ito yung pinakamatanda na artifacts na nahukay dito sa Samar. It could be dated to mga 1590s nang nag-adapt na ng Christianity yung taga dito sa Butak. Ginagawa doon ng mga Espanyol, yung mga sundalo, panluluting ng mga jars. Kinukuha yung mga jars kung saan sila liniligpit ng mga tao. May-ari ng mga kuan, liniligpit na nila. The safest is a cemetery burial. Ang banga may laman ding gintong hikaw. So it's part of the ating belief system na kung mamatay kayo, yung kaluluwa mo kailangang may dalang gold. Kasi yung sa other world, yung pinaka San Pedro, hindi kayo pinapatawid sa dagat or sa ilog papunta sa promised land kung wala kayong gold. Bukod sa sinaunang alahas, lalaman din daw ito ng buto ng tao.
Yung ating mga ninuno, they had this what we call secondary burial practice. And then after 5 years, kung buto na lang nalan, rini-retrieve yung bone sa kabaong at saka linalagay ng jar, linalagyan ng mga pabaon at saka ililigpit ito in some sacred caves para sa kanila. Ang mga nakuhang buto, posibleng mula raw sa labi ng isang bata. Maliliit lang, parang bata yata yun. Yung mga bungo niya, tsaka yung dito sa ribs niya, tapos yung dito sa paa. Sa loob ng malaking banga, ang mas maliit pang banga na kung tawagin, Celadon jarlet, na pinaniniwala ang lagayan naman noon ng pabango. Mahaba ng kasaysayan ng burial jars o yung paglilibing sa banga ng ating bansa. Naniniwala sila na ang isang tao ay may espiritu pag namatay siya at merong life after death. Tapos dinadasalan at ang isang kaugalian ay isinasama ang mga ari-arian. Kasi nga yung paniniwala na kapag namatay ka, there is afterlife, mabubuhay ka uli, magagamit mo lahat itong mga ito. Ang banga kasama ng mga buto at kahoy dinala sa Giwan Museum. So, nakausap ko rin yung family, na-explain ko sa family kung ano yung significance ng artifacts at bakit natin siya kailangang dalhin sa museum muna for safeguarding. Hindi pa naman po open ang Giwan Museum kasi inaayos pa lang namin yung exhibition area. Although, secured yung space. So, sarado siya. And then, we make sure na nakalagay sila sa mga proper containers. Habang ang Celadon jarlet naman at gold hoops o hikaw, pinaiwan muna kay Ricamel. Gusto ko siyang i-display dito sa bahay. Wala kaming planong ibenta. So according to RA 10066 or the National Cultural Heritage Act of 2009, kailangan po sana pag nakakahanap tayo ng mga ganyang klaseng cultural properties or archaeological finds, lalo na kung sa unang tingin makikita natin na galing siya sa pre-colonial period, i-report po natin siya sa authority. Ang lokal na pamahalaan ng Giwan, nagsumiti na rin ng report sa National Museum at sa NCCA o ang National Commission for Culture and the Arts. Sinubukan namin silang kuhanan ng pahayag pero hindi sila tumugon. At nitong Miyerkules, may nakipag-ugnayan kina Ricamel. Nakatanggap po kami ng email from NCCA na isurrender yung mga nahukay na artifacts at saka yung mga naiwan po sa akin. Kino-consider namin kung re-receive ba kaming credits or incentive galing po sa NCCA o sa LGU. Willing po kami makipag-coordinate. Nababasa po siya sa RA 10066 na meron pong incentives na maaaring ibigay ang state sa makakahanap sa finders. Ang National Museum po ang authorized na makipag-usap doon sa finders tungkol sa kung magkakaroon man ng incentives. Pagdating po sa mga excavations, ang National Museum lang po talaga kasi ang allowed mag-conduct. Ang nire-request po ng local government unit of Giwan na sana mag-conduct po sila ng IEC or Information and Education Campaign para sa mga residente ng Giwan tungkol po sa batas, para maiwasan natin yung nangyari noong 1980s na nagkaroon ng laganap na treasure hunting. Kasi pag binibenta kasi yung mga ganitong artifacts sa mga private collectors, nananakawan po tayo ng pagkakataon na mapag-aralan yung sarili nating history. Sa ilalim ng ating mga lupa, ilan pa kayang mga yaman ng ating kasaysayan ang naghihintay matuklasan? Sana masilayan yan ng mga susunod pang henerasyon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.